Magandang araw po. Meron po ako ditong ginawang makina, no? Ito yung thread ng usapan namin. Sabi niya nag-shutdown daw yung cluster niya, no? Bigla nag-shutdown. Tignan mo yung video na po. Nag-shutdown tapos nag-on yung overdrive. So tignan uli natin. Sabi niya kahit sa let's say pass road, no, kaya highway, ganyan siya, pero hindi naapektuhan, hindi tumitigas yung yung power steering niya, hindi tumitigas yung power steering niya. Ibig sabihin okay yung alternator niya, no? Kinakaya. So paano malalaman kung ano yung problema niya? So bibigay ko sa inyo yung indicator, yung isa lang na check nyo kaagad. Okay, pero tingnan muna natin yung communication na yan. So ito, in-introduce niya sa akin, no? So kailangan i-watch ko daw till the end. So ang sabi ko, medyo mahirapan ako. So nag-analyze na siya, no? Spark plug. So sabi ko, scan muna natin. So may papakita ako sa inyo. Wala kami na-scan na error dito, so pakita ko sa inyo. Saglit lang. Tingnan natin yung gallery. Yung discussion natin. Magpalit lang naman. Magpalit lang. Ito stock? Hindi? Ito nga. Huwag to. Baka makapiright, may sound. Ito. Sir, nirecord ko to. I-send ko sa ito reference mo. Wala kang error. Tapos, since nagalaw natin yung port mo, gumagana pa rin yung port mo. Hindi yan nasira. Ano lang, yung baseline lang naman. Wala ka pa rin full. So, battery nga siguro. Kasi, wala nagbago dyan sa ano? Walang sira sa sensor mo, walang sira sa behavior. Kaya naman ng alternator yung supplyan yung may power steering mo. Pero moment lang yun, syempre. 15 minutes, 30 minutes. Since nakakonekta pa siya, siguro pag lumalaban pa yung connection. Hindi kasi yun nga, di ba namamatay nga siya? Ngayon, yung makina hindi namamatay. Oo, alternator na yun, yung nagbibigay na power. Tapos bigla na siya mag-start na ganun, parang siguro parang ano yun, yung naglulus. Nakapit na naman. Nakapit na naman siya. Okay, nalubak ako. Bigla na naman magkakakuryente. Malubak ba sa inyo, sir? Hindi kasi ano yan case to case basis eh. Minsan nasa NLEX ako. Meron pa rin. Minsan nakapark ako. Siguro sa vibration ng hood. Kasi kaninang sabi mo nga, di ba kaninang ginanon mo, konting ano lang matatanggal. Oo, matanggal talaga eh. Lahat ng battery, lagi kong ino-orient yung mga ginagawaan ko. Sir, eto, para hindi kayo magkaroon ng kung ano-anong flashing ng mga ilaw nyo, subukan yung tanggalin to manually. Pag natanggal nyo, higpitan nyo. Ibig sabihin, hindi yun ang normal na ano niya. Kasi high current yan. 60 ampere yung lumalabas dyan, yung cranking current niya. Yung 60 ampere na yun, bahay mo, 40 ampere lang. Malakas. Hindi ba? Imagine mo. So, hindi malakas siya. Tapos lalagyan mo ng loose na pinag-aral namin sa motor control. Misinterpret mo na sira yung mga motors through terminals, mali yung maluwag. So kinukompute namin yung difference ng resistance doon. Maluwag lang yung terminal, masisira yung buong circuit mo. Kasi nagkakaroon ng shortness of ng current, parang gano'n. Hindi na nagpa-fluctuate. Fluctuation, nawawala siya sa current. Parang tubig lang. Meron kang hose na may leak. Sinuksok mo lang, hindi mo nilagyan ng clamp. So yung tubig mo, mapapagastos ka, kaya pwedeng hindi na umabot sa kabilang dulo kasi may maluwag na hose. Agree. Kuryente, ganun din. So yun nga, pag sa 3 days wala to, so sa battery so to. ibig sabihin, boss, sa 3 days 100% meron ka experience.
Kakaiba nga. Sa 3 days, pag hindi siya nagganon-ganon, so doon nga siya. Test drive. Kailan tayo? Diyan, sinlaki ng gulong. Pero mas may kagat siya ngayon, ano? Actually, parang feel ko nga lumakas eh. Oh, no? No? Feel ko nga lumakas. Tsaka yung ano, ewan ko, ba't ganun? Lakas ng ano niya. Parang yung bawat apak mo ng accelerator, nararamdaman ko dito eh. Parang 1:1 yung ano niya. Hindi, parang ano nga, parang gumaan. No? Parang mag-apak mo, alis na ako, ganun eh. Pinipitip ko lang yung gas, yung accelerator. Wala tayong hams. Ayan. Tapos binerify natin to, no? Minessage natin siya after few days. So ito yung resulta niya. Sabi niya, so far hindi pa naman, bro. So kinumusta ko siya, no? Kinumusta ko siya mga kinabukasan. Hindi pa siya nag-shutdown. So ulit yung mga unang root cause talaga is yung maluwag na terminal, no, ng battery. Pero paano nyo malalaman, kasi marami naman talagang root cause yung pagpa-fluctuate ng buong cluster eh. Una, checkin nyo yung ano, yung relo nyo. So yung clock natin dyan, once na laging nare-reset pag nag-fluctuate, yun lang talaga nakakapag-reset ng relo, no? Yung battery talaga. So sigurado na tayo doon na loose yung terminal o kaya battery yung problema, sira yung battery, ganun. Kasi siya lang naman na nagsusupply, yung battery lang nagsusupply dun sa relo para ma-retain niya yung oras. Usually pag tinanggal natin yung terminal ng battery, nare-reset talaga yung oras. So pag na-experience yung nagpa-fluctuate habang tumatakbo, ganun po, tingnan nyo agad yung relo kung nare-reset siya. So possible battery po. So nilagyan ko ng contactor cleaner to, no? In-sprayan natin, tapos yung bilog ng clamp niya medyo lumaki na, no? Kaya ang ginawa ko, pinitpit ko lang. So gawa lang naman siya sa LED, tsaka yung lata na sa ground, pinipit-pit yun para konti lang, para humigpit uli. So thank you.